Good day po sa tanan. Welcome to our video presentation for our Business Intelligence Project. Ako si John Mark Dayendon and together with my groupmates nga si Rizaldi Aguilion ug Remark Lorica. Among i-present ang among system nga ginganlan og Loan Site Pro, an AI-powered loan approval prediction system. Sa among presentation karong adlaw, among i-cover ang mga following: ang business problem nga among gi-address, ang dataset nga gigamit namo, ang tatlo nga machine learning algorithms nga among gi-implement, which is ang KNN, SVM o ANN, ang among mga resulta ug finally ang among rekomendasyon. So without further ado, sugdan na nato. Let's go. So una, unsa gyud nga problema ang among gisolve? Sa mga bangko ug lending companies karon, sa pag-review sa loan application, and honestly daghan kaayo problema ay ani. Una, time consuming kaayo siya. Each application pwede mag-take og hours or even days before ma-process. Makahuna-huna mo ikaw nga nag-apply og loan para sa emergency. Last thing nga among gusto nimo gihuwat is duha ka semana, di ba? Kaduha, inconsistent ang desisyon. Lain-laing loan officers, lain-laing result. Same applicant, different evaluator. Pwede lahi ang outcome. Ikatulo, prone siya sa human error, especially kung dako na ang volume sa applications, makalimod ang tao og important risk factors. And lastly, dili siya scalable. Dili pwede manually review ang thousands of applicants at the same time. So mauna ang inspire namo to build a Loan Site Pro. Our solution is a web-based business intelligence application that uses machine learning to automatically predict whether an applicant will repay or default their, on their loan based on purely on their financial data. Instead of waiting for a loan officer, ang among sistema mo give og prediction in just a few seconds, data-driven, unbiased, og scalable. So ang next nga mo report is si Rizalde Aguilion. Pre, ikaw na pre. Para sa among datasets, gigamit na mo ang loan prediction datasets from Kaggle. Kini nga datasets naghatag na siya og information bahin sa mga loan applicants gikan sa usa ka financial institution. So total 592 records ang among gi-process. So amo ni siyang gitunga kini sa 80% training data for mo na siyang 473 samples nya 20% testing data naghatag og 119 samples. So ang original datasets na siya daghan nga columns. Mo siya ang gender, marital status, dependence, education, income, loan amount ug uban pa. Pero amo siyang gisimplify o gi-combine ang pipila ka columns para mas madali para sa among ML models. Among final features mao gini. Una, income. Mo ni ang total income sa applicants nga income plus co-applicant income. Ikaduha, loan amount. Mo ni siya ang pila ang gipangayo. Ikatulo, credit history. Na ba siya credit, a good credit or bad credit? O ikapat, DTI ratio or debt to income ratio. Mao ni nagpakita ni siya og pila ka porsyento sa income nga mapunta sa utang. Ang among target variable is ang default flag, 0 kung approve ug 1 kung default. So, ang sunod na ko i-discuss kay ang data processing steps o ang machine learning algorithms. So, before na mo siya ma-train, ang bisang unsang model, kinahanglan na mo siya i-clean o i-prepare ang data. So, mo ni siya ang steps. Step 1, handling missing values. Mo ni siya ang among application nga mo-allow og user na either i-drop ang mga rows nga na missing values or i-fill kini with the column mean. Step 2, feature scaling. Mo ni siya ang super ka-importante, especially para sa KNN o SVM. So, without scaling, ang features nga naida ko nga numbers like income, makadominate siya sa model over sa features nga small ang numbers like credit history.
So among gi-offer ang two options. Mo to ang minimum maximum scaling nga nag-scale sa values to between 0 and 1 o standardization nga nag-center sa data around 0. So step 3, train, test, split 80% training, 20% testing para ma-check na to kung ang model mo perform well sa data nga wala pa niya nakita before. So tapos ang step 4 mo na siya ang feature selection. So among gi-select ang four most relevant features. So mo na siya ang income, loan amount o credit history o data DTI ratio. So ipadayon ni Raymar Clorica ang uban pang report. So, good day everyone. My name is Raymer Cloreca. And then, as you can see, sir, is makita na to ang mga output na nigawa saya ang dataset handling para mag-upload og CSV file, data processing para hinloon ang prepare and pre-data, then model training para i-trainan KNN, SVM at ANN. Then sa 4 is evaluation and comparison para makita ang performance sa each model. And then lastly is prediction output niya. So if mo income ang sa katawag 50,000, then mag-loan siya amount 20,000, then ma-approve siya loan approve, pero if yung income is tibutang na to 20,000, automatic siya mag loan default predicted or high risk siya, which is 50-50 sa co-op kung dawaton ba yang pag-loan. So, una, tanawon sa nato ang file structure namo. Nagamit mig HTML, CSS, sa pag-train niya, ang CSV niya, and then mga JavaScript, ang train, SVM, preprocess, predict, main, KNN, evaluation data, ang NNN, and styles. So, una ta sa data. So, as you can see, nagamit mi og CSV file, mao na nga function. We use file reader to read the uploaded CSV file, then convert it into a format so our models can understand. So nagamit submig function nga convert kagil data para i-combine ang applicant income and then say applicant income para makuha ang total income. Gi-compute pod nato ang DTI or debt to income ratio. So next is pre-process. Diri sa function handle values data strategy. Kini nga function naghandle sa mga missing values. So sa as what I said ni Rizal di kan gaina nga pwede na to i-drop ang rows nga na ay missing values o fill gamit ang min. So next is KNN implementation. Ato ni explain ang KNN function. Ang KNN nag-compute sa Euclidean distance or gilayon between sa new data point o sa tanang training points dayon gipili niya ang nearest neighbors. Ang decision given sa majority vote sa mga neighbors. The next is VM implementation. Ang VM nangitawag optimal hyperplane or linya nga nagabahin sa duha ka classes. Ginagamit nato ang gradient descent para makuha ang pinakamaayong weights o bias. Ang learning rate kay 0.01 o nagdungag siya og 100 epoch nga among gi-train. So next is ANNGS. As you can see, ang NN sundog niya ang utak sa tao para mag-input layer, hidden layer, o output layer. Ang sigmoid function ang nag-convert sa value ngadto sa probability between 0 and 1.
Ang training ginatawag og backpropagation, diri nato gi-adjust ang weights para ma-minimize ang error. So next is evaluation GS. Kani nga function nga katong accuracy, precision, recall, F1 score, then confusion matrix. The next is prediction. It is a predict GS. Diri na to makita ang good credit plus low DTI, reasonable loan equals low risk, bad credit or high DTI or very high loan, high risk, otherwise medium risk. So that's all for our presentation, sir, and thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good day.